biglaan na may dumating na gastusin o biglaan may dumating pang problema. Nung December pa lang, naganda ako para sa i-preach ko ngayon. Pero nung nag-aral ako patungkol sa ibang passage, meron isang passage na yun nangusap sa akin, isang very familiar passage, that which, nung nakita ko, sa ako lang nakita, na yun yung gusto kong i-share ko sa inyo. Paano kung katulad ngayong 2013, mahal na yung mga bilihin, mataas na yung mga gastusin, yung sahod natin, hindi na lumalaki, hindi na tumataas. Tapos hindi pa maiwasan yung biglang gastusin, katulad ng pagkakasakit, matinding sakit, na ma-hospital ka, o ano pa, anong gagawin mo? Isang bagay na gusto kong maging blessing sa atin sa umaga na ito, ay patungkol sa bagay na yan, na matatagpuan natin sa isang very familiar na kwento. Matatagpuan natin sa John chapter 6 verse 1 to 14. John chapter 6 verse 1 to 14. Alam natin yung kwento na ito, di ba? Yung kwento ng 5 tinapay at 2 isda. 5 tinapay at 2 isda. John chapter 6 verse 1 to 14. Maraming mga miracles o mga ginawa ng Panginoon ang matatagpuan natin sa Matthew, Mark, and Luke. Pero kadalasan, pag hanapin natin sa John, hindi natin makita. Kasi yung John, sinulat siya primarily para ipakita o ipakilala na si Jesus ang totoong Diyos. Si Jesus ang totoong anak ng Diyos, at siya ang tagapagligtas, at siya Diyos din. So pinili talaga ni John yung mga sinulat niya dito patungkol kay Jesus Christ para lang patunayan na si Jesus ay totoong Diyos. Sabi sa John chapter 21 verse 25, hindi lahat ng sinulat ni Jesus Christ sinulat niya dito. Pili lang. Dahil nga sa kadahilanan na yun. Pero ang nakakagulat, isa sa mga sinama ni John ay yung pagpapakain ni Jesus Christ ng 5,000 people sa pamamagitan ng 5 tinapay at 2 isda. Na kung saan, makukuha natin yung pag-aaralan natin, una ko nang sasabihin yung theme natin, na matatagpuan niyo yun sa verse 14. Yung pinaka-summarize ng theme na sa verse 14. Then those men, when they had seen the miracle that Jesus did said, this is of a truth, that prophet that should come into the world. Na-realize nila ang katotohanan na si Jesus Christ ang propeta na pinadala ng Diyos. Nung sinabi ni Jesus Christ na siya ay Diyos, totoo yun. Kaya lang hindi nila na-realize unless pagkatapos lang nito. At makikita natin yung sa team natin na si Jesus ang totoong Diyos. Jesus is the true God that provides for our needs. Si Jesus ang totoong Diyos, tunay na Diyos na nagpo-provide sa pangangailangan natin, at hindi lang siya nagpo-provide sa pangangailangan natin, minsan sinusubok din tayo ng Diyos kapag meron tayong pangangailangan. Ang Diyos ang nagpo-provide ng pangangailangan natin, pero ginagamit din ng Diyos minsan yung pangangailangan natin para subukin tayo. Tingnan natin sa kwento. Basahin muna natin mula verse 1 hanggang verse 6. And after these things, Jesus went over to the Sea of Galilee, which is the Sea of Tiberias. And a great multitude followed him because they saw his miracles. Maraming tao sumusunod kay Jesus Christ dahil sa mga miracles na nagawa niya. Noong sa chapter 4, nagpagaling siya, binuhay na muli yung isang patay. Alam din natin yung gumawa siya ng alak mula sa tubig. Yun yung mga miracles na ginawa niya. Verse 3, Jesus went up into a mountain, and there he sat with his disciples. And the Passover, a feast of the Jews, was nigh. Nung sinabi dito na Passover of the Jews was nigh, almost may mapipicture natin na almost lahat ng sumusunod kay Jesus Christ ay mga Hudyo. Kasi isang Passover. Isa yung festival taon-taon.
na kung saan yung mga Hudyo talaga yung nagsiselebrate nun. Pagdating sa verse 5, when Jesus then lifted up his eyes and saw a great company come unto him, he said unto Philip, sabi niya, hi Philip, when shall we buy bread? Saan kaya tayo makakabili ng tinapay para makakain ng mga taong ito? And this he said to prove him, for he himself knew what he would do. Kung babasahin natin yung account na ito sa ibang passages, dito lang natin matatagpuan na yung kinausap ni Jesus Christ ay si Philip lang. Siya yung tinanong niya, sabi niya, paano kaya natin mapapakain yung ganito karami? Kasi ang daming tao, almost 5,000 plus. 5,000 yung bilang lang nun, mga lalaki na nasa tamang edad. Hindi pa kasama yung babae at mga bata. Kaya ang estimate nila dito is 15,000. Ganon karaming tao yung nandito nun. Pero makikita natin na unang point natin na si Jesus ang totoong Diyos, na minsan sinusubok yung faith natin sa panahon ng biglaang pangangailangan, sa panahon na biglang meron kang gastusin, meron kang biglang kailangan bayaran, pero wala kang pera. Yun yung makikita natin kay Philip. Sabi ni Jesus Christ, tinanong niya si Philip, dahil Jesus asked Philip about how they can find bread. Kasi alam ni Jesus Christ na si Philip ay nag-iisip na ng paraan para mapakain yung mga tao. Si Philip ay namomroblema na sa kung paano niya pakakainin yun, kaya tinanong siya ng Panginoong Jesus. Sinubok ni Jesus si Philip dahil alam niya na merong gumugulo sa isip niya. Isang napakagandang larawan o picture na si Jesus. Alam niya yung oras na tayo ay nag-aalala. Tayo ay nag-iisip ng paraan para sa pangangailangan. Alam niya yung mga oras na o kung ano yung iniisip mo na may kailangan kang bayaran, may kailangan kang bilhin, pero hindi mo mabili. Makikita natin dito na alam ni Jesus eh. Pero alam ni Jesus yun, pero gusto niyang subukin tayo. Gusto niyang subukin katulad ni Philip. Ang gusto niyang subukin, anong solusyon yung maiisip natin. Minsan, ang katotohanan na kapag meron tayong kailangang bilhin, kailangang gastusin na wala tayong pera, yung mga solusyon na naiisip natin ay katulad ng solusyon na naisip ni Philip. Sinusubukan tayo ni Jesus, pero nakalimutan natin na kasama natin si Jesus. At masasabi ko na yung pag-iisip na yun ay totoo dahil si Philip mismo nakasama mismo ni Jesus. Nakita niya nagbuhay ng patay si Jesus. Nakita niya nagpagaling si Jesus. Nakita niya nag-provide siya ng alak para sa kasal. Pero nung time na biglaan may pangangailangan, hindi niya naisip. Kalimutan niya si Jesus. Ibang paraan niya naisip niya. Nag-worry siya. How much more pa tayo? Lagi tayong prone na mag-worry. Katulad ni Philip. Samantalang si Philip kasama na nga si Jesus Christ. Halos lahat ng miracles nakita niya kasi isa siya sa mga unang tinawag ng Panginoon. Una yung dalawang mangingisda, sunod si Philip. A man just like Philip who is with the Lord Jesus Christ Himself, pwede pa rin mag-doubt. Pwede pa rin mataranta. Pwede pa rin magpanik sa pangangailangan, sa emergency. Ang nakakalungkot doon, pwede rin nating mangyari sa atin yung makalimutan natin na kasama natin si Jesus Christ. Sometimes God gives us needs and problems para subukin kung ano yung magiging reaction natin.
Ano yung, alam ko meron tayong pangangailangan lahat eh. Oo, darating yung time siguro ngayon, sagana kasi New Year. Pero darating yung time na bigla kang magkakaroon ng emergency na kailangan bayaran, malaking kailangan pera, kailangan mo. You know, sometimes ginagamit yun ng Diyos para subukin ka. Ano yung magiging reaction mo? Tingnan natin kung ano naging reaction mo. And this is said to prove him for himself through what he would do. Verse 7, Philip answered him, 200 penny worth of bread is not sufficient for them, that every one of them may take a little. One of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, said unto him, There is a lad here which hath 5 barley loaves, 2 small fishes, but what are they among so many? Kunti lang yun. And Jesus said, Make the men sit down. Now there was much grass in the place. So the man sat down in number about 5,000. And Jesus took the loaves, and when he had given thanks, he distributed to the disciples, and the disciples to them that were sat down, and likewise of the fishes as much as they would. When they were filled, he sat unto his disciples, Gather up the fragments that remained, that nothing be lost. Makikita natin mula sa verse 7 hanggang verse 11 na si Jesus ay tunay na Diyos, na kahit sinusubok tayo sa pangangailangan, makikita natin na ang Diyos nagpo-provide siya. Ang Diyos nagpo-provide siya talaga, at magpo-provide siya sa pangangailangan natin ngayon, o sa pangangailangan natin bukas, o kahit sa oras na wala nang ibang makakatulong sa'yo, merong Diyos na magpo-provide. Naalala niyo yung kwento? Diba? Sabi dito, 5 lang yung tinapay at 2 lang yung isda. Wala silang pera, wala silang resources, wala silang mapagkukuhanan ng mapagbibilhan kung meron man silang pera. Pero merong Diyos na magpo-provide. Naalala ko pa noong year 2009, share ko lang, 2009 magto-2010 na. Noong mga panahon na yon, nasa abroad yung mama ko, tapos yung papa ko pastor. Ibig sabihin hindi stable yung income namin. At noong Pasko na yon, nagkaroon ng matinding sakit yung lolo namin. So yung mga inipon ni mama sa pagtatrabaho sa abroad, tsaka yung ipapadala niya dapat sa akin, pinadala niya sa probinsya. Kasi may matindi karamdaman lolo namin. So naiintindihan naman namin. So darating ngayong Pasko, wala kaming pera, wala kaming panganda. At yun yung totoo. College na ako nun, 2 kaming college, tapos 2 high school. Yung income lang namin, yung sa nangungupahan sa kabilang bahay namin. Tsaka yung allowance ni Papa. Pero hindi talaga sapat. Kasi hindi lang naman Pasko yung araw. Diba? Pero wala talaga kami nandaanan. Nagluto lang yun si Papa ng adobo sa anang Sinai. December 24, yun lang handa namin. Pero pagdating ng alas 6 ng hapon, kumatok yun na umupahan sa amin, binigyan kami ng ham. As in yung 1 kilong ham, yung 1 buong ham. Tapos nagtataka kami, ba't kami binigyan ng ham? Siyempre tuwan-tuwa kami. Ang nangyari nun, yun na umupahan sa amin, mag-asawa sila. Unang taon pa lang ng pagsasama nila. So unang taon pa lang sila magpapasko na magkasama. Yung babae, nagtatrabaho sa ospital, at siyempre, Katoliko, mag-celebrate siya ng Christmas, bumili siya ng 1 buong ham. Kaya lang, pag uwi niya, nakalimutan niya yung inasawa niya Muslim. So, yung lalaki, kumatok sa bahay namin, dala-dala yung ham, nakasimangot, masama yung loob, binigay sa amin yung ham. Din-provide ng Panginoon yung handa namin. Ayaw niya nung ham kasi baboy, diba? Tapos Muslim pa niya sila nagsiselebrate ng Pasko. Yung time na wala kaming handa, kontento kami nun. Pero pinakita sa amin ng Panginoon na pwedeng mag-provide ang Diyos. Kahit wala kaming pera, meron kaming ham. No, yung mga ganong bagay, Diyos lang ang makakagawa.
Isang napakagandang larawan na naman yung pangangailangan natin. Hindi man maibigay ng trabaho natin, hindi man maibigay ng kakayanan natin dahil nga biglaan o malaki, merong Diyos na pwedeng mag-provide. Sinusubok lang tayo ng Diyos, magtitiwala tayo sa Kanya. Makikita natin sa reaksyon ni Philip na nung sinabi ng Biblia na meron siyang naiisip na solusyon, makikita natin na ang naisip na solusyon ni Philip ay isang praktikal na pamamaraan na kung saan hindi nalalayo sa pag-iisip natin. Kapag may kailangan ka, anong unang pumapasok sa isip mo? Yung sahod ko, pagkakasyahin ko na lang muna. Mga practical ways, katulad ni Philip. Nakapagkwenta agad siya, sabi niya, 200 penny worth of bread is not sufficient for them para lang makakuha ng maliit. Pero nakalimutan niya na unahing isipin na merong Diyos na pwedeng tumulong sa kanya. Kasama lang niya. Paano pa kaya tayo na hindi natin nakikita ang Diyos? Lalo pa pag may problema, nagda-doubt tayo, meron ka talagang Diyos. Oh, Lord, saan yung mga pangako mo? Makikita natin na totoo sa buhay natin, yung mga pangangailangan, maglilid talaga sa atin sa pag-doubt. Kahit si Philip, kasama niya mismo si Jesus Christ, nakita niya lahat ng mga miracles. Pero nung time na tinanong siya ni Jesus Christ, parang nakaganon si Jesus Christ sa harap niya, ano sa tingin mo yung magagawa natin? Ay Lord, kasi kailangan natin ng pera, kailangan natin ng bibilhan ng tinapay. Hindi niya nakita si Jesus Christ. Isang reminder sa atin na kahit na matagal na tayong Kristiyano, kahit mature na tayong Christian, kapag dumating yung pangangailangan, may tendency na makalimutan natin na meron tayo. Number 2, makikita natin dito na kapag merong pangangailangan, hindi lang mag-worry talaga tayo. Magtatanong tayo, saan tayo kukuha ng pera? Yun yung ginawa ng mga disciples eh. Napansin niyo ba yan sa verse 9? Sabi nila, meron lang tayong 5 loaves and 2 fishes. Pero, paano yun sasapat? Nakikita natin dito na kahit mga disciples yung nag-worry. Nung meron silang kailangan. Maring meron tayong trabaho, meron tayong income, pero pag dumating yung pangangailangan na yun na talagang kulang, sasabihin mo sa sarili mo, paano kung magkakashare ko? Mag-worry ka, hindi ka makakatulog, ang iisipin mo, mangutang, makakalimutan mo ang Diyos. We tend to worry kung yung pamamaraan ng pag-solve natin sa pangangailangan natin ay hindi sasapat. Katulad nung pamamaraan na ginawa ng disciples. Ang pamamaraan na ginawa nila nung kailangan nila ng maraming pagkain para sa 5,000 people, ang ginawa nila, naghanap sila ng pagkain sa mga merong dala. Kaya lang, yung nakuha nila, 5 loaves lang, 2 fishes. No? Kulang. Pero isa itong napakagandang larawan, isa itong napakagandang kwento na pwede nating alalahanin na kapag wala nang magagawa yung sarili natin, wala na tayong magagawa para sa pangangailangan natin, para sa pang-budget natin, kung meron magkasakit, pambayad sa ospital, pambayad sa gamot, pag wala na talaga lahat, merong Diyos na pwedeng gumawa ng milagro. Hindi totoo na walang pag-asa. Kasi kapag nawala na yung pag-asa mo, doon pa lang magsisimula makakilos ang Panginoon ng milagro. Hindi mo kailangan ng milagro kung meron kang pera. Kung meron silang pambili nun, bakit hindi sila mag-worry? Pero kung may pambili sila nun, hindi nila mararanasan ang milagro ng Panginoon. Nakikita natin dito na minsan yung pangangailangan, sinusubok talaga tayo ng Diyos.
At kung papasa tayo o hindi, katulad ni Philip, ang gusto lang Diyos maranasan natin yung milagro mo. Gusto lang niya magtiwala lang tayo. Most of the times, no, hindi natin ganong nakikita yung mga pagkilos ng Panginoon. Hindi natin nararanasan yung mga miracles, maliit man o malaki. Kasi most of the times, katulad tayo ni Philip, pag meron tayong pangangailangan, tayo yung gagawa ng paraan agad. Maisip natin, mangutang. Diba? Hindi masama mangutang. Pero minsan makakasama talaga sa iyo. At sana hindi gagawin mo lang mangutang pag huling choice na. Ang gusto sabihin sa atin dito na dyan, bago pa yung mga choices mo, bago pa makarating ka sa desperate na mga pagkilos, tulad ng pangungutang, katulad ng pagkapit sa patali dahil sa pangangailangan, merong Diyos. Pwede mong lapitan umpisa pa lang. Pwede umpisa pa lang, gumawa na ng miracle ang Diyos. Hindi ka na mag-worry. Pagtiwala ka lang sa Kanya. Makikita din natin yung sa pagpamoproblema ni Philip, ganoon din sa mga disciples. Minsan, sinusolo natin yung problema natin. Pag merong pangangailangan, gusto natin gawan natin agad ng parang sa sarili lang natin. Ayaw natin na hanggat maaari lumaki. Ganun tayo, di ba? Tulad din ni Philip. Pero, okay yun. Pero ang gusto ng Panginoon natin, kasama natin siya eh. Pwede natin ipagkatiwala sa Kanya yung pangangailangan. Maliit man o malaki. Lalo na pag malaki. Pagkatiwala mo sa Panginoon. Dahil kapag wala ka nang magagawa, wala nang magagawa yung mga kasama mo, yung mga kamag-anak mo, merong Diyos na pwedeng gumawa. At yun magsisimula yung milagro. Sometimes, naalaw ng Diyos yung shortage, yung biglang gastusin, dahil lang gusto niya maranasan mo yung milagro niya. Gusto lang niya matuto ka sa Kanya. Pero minsan, bumabagsak tayo, di ba? Nag-worry tayo, ilan ng disciples. Pero gusto kong i-encourage tayong lahat sa panahon nito na yung mga pangangailangan na yan, alam niya ng Panginoon. Nasa Kanyang kamay yan. Kaya mo nararanasan niya, gusto niyang maranasan mo yung kabutihan. Gusto niyang maranasan mo na meron siya yung tunay na Diyos na nagpo-provide. Now, paano naman kung ikaw naman ay sagana? Diba kung ikaw sagana, di dapat mas makita mo na totoo yung Diyos na nagpo-provide. Na araw-araw, pinoprovide ng Diyos ang pangangailangan. Sometimes, nangyayari lang yung milagro kapag yung practical ideas natin, practical solution natin ay hindi na aabot. Doon nagsisimula ang milagro ng Panginoon. Kapag hindi na natin masolve yung problem natin na gusto natin solving, ayaw natin sa mga kapatiran, pero ayaw natin, nakakalimutan natin mag-pray. Pag wala na talagang paraan, saka tayong malapit sa Panginoon. Okay yun. Minsan inaalaw talaga ng Panginoon para lumapit ka sa Kanya at hayaan mo siyang kumilos sa pangangailangan. Pero ano ang mas maganda? Kung nalapit ka sa Panginoon na ubos na yung luha mo, malaki na yung ibag mo, hindi ka na nakatulog, nung wala ka na talaga maisip na paraan, saka lumapit sa Panginoon. O umpisa pa lang ng problema, lumapit ka na sa Kanya. Hindi ka na nag-worry. Kahit pa paano nag-worry, pero at least may comfort ang Panginoon pag lumapit din ang tiwala ka sa Kanya. Pag tingnan natin, lap na tayo matapos. So, verse 12 to 14. Ito yung isang napakaganda pang katotohanan na makikita natin dito. Sabi sa verse 12, when they were filled, lahat sila busog, said unto his disciples, gather up the fragments o yung mga sobra that remain, that nothing be lost. Therefore they gathered them together and filled 12 baskets.
12 baskets with fragments of the barley loaves which remained over back unto them that had eaten. Then those men, yung mga kumain, when they had seen the miracle that Jesus did, they said, this is of a truth that prophet that should come into the world. Totoong si Jesus ay Diyos. Siya ang totoong tagapagligtas, siya ang totoong propeta ng Diyos na hindi nila gustong paniwalaan ng una. Pero ngayon, napilitan sila i-confess dahil naranasan nila milagro ng Diyos. Yung mga taong iyon, alam nila umpisa pa lang na kiniklaim ni Jesus Christ na siya yung Diyos at tagapagligtas. Pero itong mga Hudyo na ito, matigas yung ulo. Ayaw nilang paniwalaan, pero nung nakita at naranasan nila na kumain sila ng tinapay, galing sa limang tinapay ng dalawang isda, sabi nila, totoo nga. Makikita natin dito na minsan kahit tayo mga Kristiyano, mga bagay na alam natin patungkol sa Diyos, minsan hindi talaga natin pinaniniwalaan. Alam natin na yung Diyos mag-provide eh. Pero pag pangailangan, andong ka na, nagkakandara pa ka na, natatarata ka na. Yung paniniwala mo, minsan hindi mo magawa dahil sa circumstances mo. Katulad ka ng mga Jews. Pero sinasadya yun ng Panginoon para patunayan sa iyo na totoo siya. Nung sinabi niya na ang Diyos ay magpaprovide, totoo yun. Ikaw lang ang nagdadoubt. Even the apostles, even yung mga mature Christian dadaan sa mga ganitong pagkakataon. Pero let us be reminded na yung Diyos magpo-provide siya. Magpo-provide at magpo-provide siya. Yun yung totoo. Hindi tayo dapat mag-doubt. Makikita din natin, ilan yung natira sa sobra ng tinapay sa isda? 12 basket. Alam niyo ba na during those times, naisip niyo ba parang 12? Naalala niyo yung mga audience niya, mga Jews. So, yung 12, isang importanteng ganda rin sa kanila. 12 tribes, 12 disciples. Makikita natin dito, ang Diyos ay, si Jesus ay totoong Diyos, nagpo-provide kahit anong klaseng tao ka. Jews ka man o disciples, parehas nilang naranasan yung miracle ng Diyos. Ordinaryong Kristiyano ka, o naglilingkod ka sa Panginoon, hindi ka pababayaan ng Diyos. Kung provide niya yung pangangailangan mo, makikita natin dito, minsan sobra pa. Sobra pa. Tayo lang yung nagdadaw. Lalo pa kung saan naglilingkod tayo sa Panginoon, hindi niya tayo pababayaan. Every time na meron tayong pangangailangan, dapat natin maalala ay sa yung pagsubok ng Panginoon. Magtitiwala tayo sa Kanya. Pagtitiwalaan ba natin yung pagsalita niya na mag-provide siya o ito? Pero bilang hamon sa atin, sa ating pagtatapos, na yung pangangailangan, yung mga biglaang gastusin, biglaang problema, minsan, pwedeng gamitin yun ng Panginoon para gumawa siya ng milagros ko. Para yung faith mo na ganito ka mag-increase kung ikaw ay magtitiwala sa Kanya. Pero makikita din natin sa kwento na ito na kahit na mag-doubt tayo katulad ng doubt tayo katulad ng mga Jews, ang Panginoon, napakabuti niya, kikilos pa rin siya sa buhay natin. Kung ano yung sinabi niya, yun yung kanyang gawin, faithful ka man o hindi. Hindi sa lahat ng pagkakataon na nagsisimba tayo, diba? Masaya yung puso natin na naglilingkod sa Kanya. May mga times na wala tayo sa sarili natin dahil sa mga problema, sa mga alalahanin. Naisip niyo ba kung may desisyon ng Diyos, sabihin niya sa atin, hindi ako iniisip mo worship service. Sige, for the rest of the day, wala kang nakakainin, wala kang strength. Pero hindi ganun ang Diyos. Minsan palagi tayong bumabagsak,
nag-fail para sa kanya, pero siya hindi. Ang salita niya ay totoo, at bilang pagtatapos na kong ulitin sa atin, na si Jesus, ang totoong Diyos, na nagpo-provide. At minsan ginagamit niya yung mga problema, yung pangangailangan, para subukin lang tayo. Siya ang tunay na Diyos, number 1, na susubukin yung ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pangangailangan o problema sa buhay. Pero number 2, habang tayo sinusubok, ang Diyos pa rin ang magpo-provide. At kahit na wala nang makatulong sa atin, meron pa rin Diyos pwedeng tumulong. Number 3, si Jesus ang totoong Diyos. At kung ano man yung sinabi niya, ay gagawin niya. Kung sinabi niya na siya ay tutulong sa atin, siya ay magpo-provide, gagawin niya. At sa pamagitan ng kanyang kabutihang loob, fail man tayo o hindi, ang Diyos hindi magbabago sa atin. Ordinaryong Kristiyano ka man, o worker ka man sa Panginoon, hindi ka niya pababayaan. Magtiwala ka lang sa Kanya. So alam ko na hindi lahat tayo ay hindi exempted sa pangangailangan. Malit, bata man o katulad natin. Lahat tayo may pangangailangan. O maaaring sapat yung provision sa inyong Panginoon ngayon. Darating yung time na kukulangan niya. Pero ano ang dapat natin maging reaction? Katulad ba tayo ni Philip? Ang bilang isang bagay na dapat nating tandaan, pag dumating yung problema, o pag dumating yung pangangailangan, pag dumating yung malaking gastusin, dapat tayong magalak. Kasi meron tayong opportunity na maranasan yung miracle ng Panginoon. Maranasan yung kabutihan ng Panginoon at kung tiwala lang tayo sa Kanya, tayo maghintay. Tayong lahat ay tumayo, tayo manalangin.